po natin kanina ang lahat ng kwento at sama ng loob ni Ate Beng laban nga sa nanay ng kanyang girlfriend. At ayon nga po kay Beng, nakikisama naman siya at nakikibagay at tumutulong pa nga daw po sa inyo, Nanay Cyril. Kahit na. Kasi siya daw po ang nagbabayad ng kuryente, ng Hindi, nagsabi tubig. siyang pabiyaan na yan, putulin. Oh. Hindi, nagsabi ko, Sino po ang sinabihan ninyo? si Bing. Sinabihan po ninyo si Oo. Beng na kuryente. mapuputol na ang Hindi, kuryente. kuryente ka ko, magbayad. Ang sabi niya, di putulan, no. Nung una pong inuwi ni Neng, si Ate Beng po, ano pong naging reaksyon ninyo? Maano ka kung sama ng loob ko, masama ang pagmamahal ko sa anak ko. Dahil gusto ko rin magkaroon ng apo. Opo. Oo. Wala pa ho ba kayong apo? Wala. Wala pa. Ilan po ba ang anak ninyo? Siya Ilang lang, magkakapatid? Siya lang. Ilang Anak magkakapatid po sila, Neng? lang. 5, siya lang, babae. So parang kaya siguro talagang masakit para kay Ay, nanay siyempre. nga yung nangyari. Natumboy ang asawa. Asan po yung mga ibang anak ninyo? Yung 4 na lalaki? Sa ibang ng lugar, Wala po silang mga naging anak? mayroon. Meron. May apo na kayo doon. Pero syempre kasi, iba yung apo sa anak na babae. Na babae, Oo. kaysa sa lalaki. So, inaasahan nyo talaga na sana magkaroon ng anak si Neng po. Opo, dahil na babae siya. Bakit po kayo pumayag na tumira sa isang bahay kasama siya, yung anak ko ang nagpatira doon. Opo. Sabi ko, lumayas ka dito, kaya hindi kita kinakailangan. Pero gano'n rin po katotoo na pilit kayong sinusuyo ni Beng pero pinagdadabugan niyo po siya. Totoo po ba Hindi ito? ko gusto nga eh. Hindi mo talaga gusto po. Magkamatayan na. Alam po ng anak ninyo na talagang ayaw niyo at hindi opo. niyo gusto. Paano po ang sitwasyon ninyo sa bahay? Hindi kami nagkakikibuan. Si Neng po ba ay nagtatrabaho? Hindi. Hindi po nagtatrabaho ang anak ninyo. So, ang talagang lumalabas pong bumubuhay sa inyong dalawa ay si Beng. Kahit na pwede man kami magtrabaho, kundi wala na siya doon. Pero yun pong pera na ibinibigay po niya sa inyo para pangtustos po ninyo sa bahay, tinatanggap nyo naman po. Siyempre, walang doon, pagkain. So doon po ako nalilito. Kasi parang sinasabi po ninyo, ayaw nyo sa kanya, hanggang magkamatayan kayo, hindi po ninyo siya tatanggapin. Pero yung pera po, tinatanggap nyo. Uy, dahil nga kumakain man siya doon eh. Gaano po katotoo na pinapalayas nyo daw po ang anak ninyo? Siya lang ang pinakain. Yung bahay po ba ay kanino? Akin. Sa inyo po. So talaga pong totoong pinapalayas nyo po Oo. sila. Siya, hindi si Ning. Si Beng lang, hindi kasama si Neng. Paano po kung pinalayas nyo si Beng at sumama naman po si Neng? Ay, hindi pwede. Kaya lang po yung anak po ninyo, Nay, Hindi pwede. Hindi pwede. meron po bang pagkakataon o tsansa na matanggap nyo si Beng? Kung magandang ang ugali niya sa akin, pwede. Bakit po ninyo nasabing hindi maganda ang ugali Kaya niya? doon, yung kuryente, sinabi niya na kung putulan, no? Hindi ba maganda yun? Mahalin kayo. Masama yun. Baka naman isang beses lang nangyari. Madalas po bang ganon? Oh, Yung alin po yan. Hindi. Wala po siya. Gano'ng katotoo ang sinabi mo daw kasi na sinisingil ka para dun sa kuryente, ang sinasabi mo daw, parang hayaan na lang Wala po akong maputol. ganun salita po. Wala po akong sinasabi sa kanya. Marami po yan binibintang sa akin. Hindi po totoo Ay. yun. May kuryente ba kayo ngayon? Opo. may kuryente. Meron. Sinong nagbayad? Nagbabayad na ngayon. Siya nagbayad ngayon. Siya po ang nagbayad. Nanay Cyril, alam po namin na mahirap itong katanungan na ito, pero ano po ba ang pwedeng gawin ni Beng para tanggapin niyo siya? Yun ang sabi ko, magpakabuti siya sa akin. Hindi siya magaganyan-ganyan. Mabait naman ho sa inyo. Hindi. Inuuwian kayo ng pagkain, binabayaran ng kuryente, ang tubig. Hindi. May pasalubong. Hindi. Pero yung pasalubong po, pinapakain nyo daw sa aso. Natumboy siya eh.
Dahil nga po kasi ay siya ay tomboy, kaya hindi po ninyo talaga tanggap. Ay. Hans, meron ba gusto sabihin ng mga sausawero at sausawera dyan sa pula? Mukhang madami, Chang. Sinong may tanong? Sina? Ate, halika. Ano po yung tanong mo kay Mami Cyril? Ang ganda ng name ni Mami Cyril. Nay, kasi within 3 years magkasama kayo ni Beng. Hindi ba kayo nagkalakas loob na hamunin yung anak mong pumili sa inyong dalawa? O talagang ayaw, natatakot ka lang na mag-isa? Kasi ang sabi mo kanina, ang gusto mo lang palayasin siya, si Beng. Pero yung anak mo na stay. Pwede ko mag-isa, sarili ko, saka sa anak ko. Yun na nga kasi hindi ho ba kayo Kasi pag ganyan na hindi kayo nagkakasundo sa isang bahay, talagang parang ang tensyon at init lagi kayo. Dumating na ba ho sa point na nagbangayan talaga kayong dalawa? Hindi kami nagbabangayan, salita lang. Paano po kung dumating ang araw na lumayas si Beng at iwan si Ning? O, di mabuti. Mas okay po sa inyo yon. Paano po kayo mabubuhay ng anak ninyo? Ay, very easy. Very easy. Kayo naman pwedeng mabuhay ang tao, lahat tayo merong survival instinct, ika nga. Kaya naman. Attorney, narinig natin kanina na sinasabi ni Nanay Cyril na kanya ang bahay na yon. May karapatan ba siya na paalisin si Ate Beng dun sa bahay na yon kung saan nakatira ang kanyang anak at ang karelasyon nga na si Ate Beng? Bilang isang may-ari ng bahay, ay mayroong karapatan ang nagmamay-ari kung sino ang gusto niyang patirahin at kung sino ang ayaw niyang patirahin sa bahay niya. Ito ay tinatadhana ng batas at karapatan ng isang nagmamay-ari. Maaring paalisin ni Aling Cyril si Beng sa kanyang pamamahay, yun ay sa pamamagitan ng magpa-file ng kasong ejectment. Okay. Nanay Cyril, ilang taon na po ang anak ninyo na si Neng? 33. 33. Attorney, pagka ganun po ba ang edad ng anak, hanggang saan ba pwedeng manghimasok ang isang magulang, ang nanay o ang tatay, sa buhay ng kanyang anak, lalo na kung ganun na 33 years old na, pero sa kanya pa rin kasi nakatira? Okay, yung sigurong salitang panghihimasok, ilagay natin sa perspektibong ito ay lumalagay na sa talagang napakataas na antas hanggang sa naliliglig na yung karapatan ng isang tao. Subalit sa kalagayan ni Aling Cyril at saka yung kanyang anak, noong sineng po ay na-reach na niya yung age of majority, emancipated na siya, ibig sabihin wala na kayong karapatan na bilang kanyang ina na magkaroon ng otoridad sa kanya. Kaya't kalayaan na nung taong yaon na gawin ang alimang kanyang gusto. Ngunit hindi nangangahulugan na si Aling Cyril ay wala na siyang karapatang gabayan o bigyan ng payo itong kanyang anak. Subalit, na kay Beng pa rin kung susundin niya o i-reject niya yung anumang payo na ibibigay sa kanya ni Aling Cyril dahil si Neng nga ay nasa hustong gulang na. Marami pong salamat, Attorney Acosta. Hans, oras na para alamin natin ang opinyon at pananaw ng mga kasawsawa natin sa studio. Oo nga, Chang. Medyo mahirap na na issue. Kasi sa puti, isang tomboy, sabihin na natin, na nagmamahal sa isang babae. Yun nga lang, ayaw sa kanya nung nanay ng babaeng ito na nasa pula. Na naiintindihan naman natin kung saan din ang nanggagaling yung puntong yon nung ina. So kanino ba kayo mas may simpatya? Puti ba o pula? Kay Beng ba o kay Mami Cyril? Boto hands tayo, first round. Itaas na yung mga